Greetings mga kababayan. Ang ating pong topic sa video ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin, Mayor Jane Xavier, yun po ang kanyang username. At ito may kinalaman sa isyong reclamation at sila daw ay nakaposisyon doon sa lupa for the last 25 years. So, ang tanong niya, pwede ba itong mapatituluhan? No? At yung kanila din daw association ay nagpa-survey na rin dun sa reclaim area na yun na kung saan ay abot dagat din daw yung portion po nito. So, pwede ba daw itong mapatituluhan at paano ba maprotektahan din yung kanilang yung lote kung saan sila nakaposisyon na nakatira sila for the last 25 years, no? At gusto nilang mapatituluhan ito. So, yun po ang buod ng kanyang katanungan. Okay, himayin po natin yan. Una, kayo mismo ang nagsabi na yung lupang yan ay reclaim. So, that means dati may-ari ka mo pero inabandona na dahil nga inaabot naman ito ng tubig, ng dagat. So, that means itong lupang ito is part of the public dominion ng Estado. Pag sinabi public dominion po, ay it's beyond the commerce of man at hindi po yan susceptible to private ownership. That's one. Number two, yung pong ginagawang pong pagpasorbe o pagbumungkahi ng inyong association na kung saan ay nagpasorbe na nga di umano doon sa area, no? And then yun nga ang purpose nito sa pagsurvey is makipag-ugnayan ang inyong association doon sa NHA upang sa ganun ay ma-recognize ito, no, as for development for socialized housing. Okay? Now, of course, back ulit tayo doon sa ating sinasabi, ito po ay isang kung ito'y may tuturing na dating dagat, proportion of it kamo na napasorbe nila, inaabot din ng tubig. So again, back tayo. Ibahagi pa rin yan ng ating public dominion and therefore, it's not considered as alienable and disposable land of public domain. So, bawal po yun. Thirdly, ang ginawa pong pagpa-reclaim po ninyo or pag-reclaim ng inyong association doon sa nasabing lupa, no, is kung hindi po ito authorized ng o naisagawa through the Philippine Reclamation Authority and approved po ng presidente po ng Pilipinas, ay ito po ay isang paglabag po, no, sa ating batas at mayroon pong kaakibat na criminal liabilities po rito. At anumang reclamation ay sa nagawa nila o ninyo kung sino man na hindi authorized ay wala pong saysay po yan, no, because ang tanging pong pwedeng mag-reclaim po niyan, whether it is the local government or a private company, ay through the Philippine Reclamation Authority lamang and with the authority and approval of the President po. So outside of that, ay hindi po may tuturing na ito ay maging susceptible to public or private ownership. Now, with respect naman sa inyong situation that you have been there for 25 years na, no, doon sa nasabing lupa, ay hindi po maging basihan din dito yung tinatawag nating acquisitive prescription. Mind you, sinasabi natin lagi, di ba, one of the recognized means of owning a property, no, lalo na kung hindi naman ito maituturing na public dominion at ito'y hindi rin maituturing na isang indisposable or inalienable land. In short, classified ito as A and D, no? Pwede pong mapatituluhan yan, no? By virtue of the tinatawag nating the doctrine of acquisitive prescription na kung saan yung nakatira doon sa lupang yan, no? For dati-rati, 30 years po ang extraordinary prescription. Ngayon po, ginawa na pong 20 years yan, no? Pero nandun sila in the concept of an owner bilang mamay-ari in open adverse possession doon sa lupa in the concept of an owner. So in your particular case, no, bukod pa sa wala kang pinanghawakan na papeles, so kayo po yung nakatira doon sa lupa
ay hindi po niyo maituturing na inyong pagtira do'n ay hindi naman bilang may-ari or the concept of an owner. Pangalawa, sabi nga niyo wala kayong pinahawakan, ni wala man lang kayong tinatawag nating tax declaration certificate, no, doon sa lupa, no? At tsaka or deed of sale man lang, no, wala talaga. So, wala po kayong up na dokumento para mapatunayan na meron kayong legal na pinanghugutan doon sa inyong pagtira doon sa nasabing lupa. So, ah, now, nabanggit mo rin, no, yung inyong asosasyon, tamo may mga tax declaration certificate na. Pero pag i-check po ninyo yung sinasabing tax declaration certificate na sinasabi mo may nakatira doon, um, in all probability po, yung tax declaration certificate nila ay tungkol lang po yun sa kanilang bahay. Hindi po yan tungkol sa lupa because yung lupang yan na banggit natin kanina is part of public dominion and it's beyond the commerce of men. So, hindi po pwedeng, that is not susceptible to private ownership. So, ang gagawin po ninyo is siguro makipag-ugnayan kayo doon sa DNR at i-check ninyo kung ano ba talaga ang current status ng area na yan na kung saan doon kayo nakatira at binabalak na yung association na patituluhan ito at unfortunately ay nakasama yung inyong lupa o lote ninyo doon sa mga claim ng inyong association at dito mukhang nade-deprive po kayo, no, na you're in danger na ma-dispossess po kayo sa inyong possession doon sa lupa. So i-check nyo muna, no, sa DNR kung ano bang status ng nasabing lupa. But base kasi sa kwento mo, no, ay kung ito'y bahagi ng dagat, no, at minsan nga inaabot pa ito ng tubig, no, at kahit paano nagpasorbe pa, nagkaroon na kayo ng plano, no, dito sa lupa yung association, but it does not mean na kahit na kayo po ay kahit na kayo ay mayroon ng inyong association ay mayroon ng survey plan, subdivision plan man yan, ay that will not be enough to support na yung lupang iyan is susceptible to private ownership, and that means it could be classified as a alienable and disposable land of public domain. Pag hindi po ganyan, so wala po, no, wala pong saysay, wala pong bisa ang ginawang naisagawang reclamation project ng inyong association o kung sino pa mang nauna na nandun sa lupa, no, ay wala ding saysay yung kanyang naisagawang reclamation. Nabanggit ninyo, sabi mo nga historically, yung lupang iyan ay may-ari. So, i-check ninyo, bakit ba sinasabi mong may-ari is ito ba'y titulado? Kung titulado yung lupa, with more reason, hindi po yan subject to yung tinatawag nating acquisitive prescription, maliban na lang kung kaya nagkaroon ng titulo because there was fraud, no? Kasi una, dagat yun bahagi ng dagat. Hindi po pwedeng magkaroon ng titulo ang lupa na bahagi ng dagat. So unless nagkaroon ng fraud or irregularities, no, sa pagpatitulo nito. But hindi naman maliwanag din sa iyong kwento kung yung bang may-ari ay titulado ba ang property nito, no? So i-check ninyo, no? But in all probability, no, I'm sorry to say na base sa kwento mo ay hindi po applicable. You cannot invoke yung tinatawag nating acquisitive prescription as basis po ng pag-apply po ninyong pagpatitulo ng lupa. Ganun na rin, no, ang inyong association because yung lupang yan na nabanggit is part of public dominion and therefore it is beyond their commerce of men. Now, maliban na lang, mayroong isang exception po dyan, no? Kung yung lupang yan ay ma-declare, no? At ma-declare siya na o ma-validate siya ng Philippine Reclamation Authority, and this could be converted into or recognized as patrimonial property of the government. Pag sinabing patrimonial po, no,
this is supposed to be a public, hindi necessarily is may tuturing public opinion, kung hindi, ito ay reserved for future development, for the purpose, no, for the benefit of the public. Now, kung hindi na ito itutuloy, no, this will be classified as patrimonial property ng Estado, na kung saan ay pwede po itong ipamahagi ng Estado by way of yun nga, no, socialized housing, no, tsaka ibang mga project po ng gobyerno that could benefit the public. So, pwede po nilang ibenta po yun, no? So, in your case, kung nando naman kayo doon sa lupang yan, at nandiyan kayo, at in the event na magkaroon ng reclassification ng lupa, no? Hindi natin masabi, no? Kung magkaroon ba talang reclassification ng lupa na yan, dahil nandun kayo, so that means you are in possession of the property kung sakali man, so you will have superior right, no, over the others, no, lalo pa kung pag-apply po ng assuming, no, na pwede na itong patituluhan because yung lupa is already classified as alienable and disposable land of public domain. So I hope na bigyan po natin ng katugunan, no, ang sulat po sa atin ni Xavier. Bago tayo magpatuloy, no, kung kayo po ay kapapasok pa lang, no, at if you find our videos interesting and informative, at hindi man po siguro kalabisan pag ako po hihingi po sa inyo ng isang subscribe, share, and like po. And then, and of course, paki-click din yung notification bell upang sa ganon, pag may updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode. At by the way, meron na po tayong account sa Facebook, no? Bago pa lang po. So, paki-spread out po yung news nito, no? At paki-follow po ang inyong lingkod sa Facebook, no? At kung hindi pa kayo napag-subscribe, no, dito sa ating channel, ganun sa Facebook, paki-follow po. And paki-click din po ang share and like upang sa ganon, palawig pa natin ang ating advokasya at matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kabayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or mga OFWs po natin. Upang sila din o kayo, o sino man po, no, sa ating mga kababayan ay mayroon po silang mapupulot na kaalaman, no, na legal sa ating batas. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next video. Bye-bye.